Yun nga po sinasabi namin, yung kamote riders, ano, kaya maraming umiinit, nagiging stressful yung ano natin, yung yung stress driving natin will become aggressive driving, will become angry driving. Yun na po yung road rage, ano. Ang ano po talaga, it will boil down to courtesy. Kailangan po talaga natin pag-aralan isa puso, isa isip yung road courtesy na magbigayan tayo, na sundin natin yung rules of the road kung tinatawag, ano. Hindi yung porket makakasingit ka, sisingit ka. Hindi porket maliit ka, papaunahin ka, ano. Magbigay po tayo ng road courtesy sa bawat isa. Kasi yun po nawawala eh. Kadalasan yan po rin ang sanhi ng away eh. Colonel, ano po yung nakikita po nating dahilan? Meron po bang mga kakulangan sa mga traffic sign, traffic rules dito po sa mga halos parang regular na nagkaroon po ng mga aksidente po nito mga nakalipas na araw at linggo? Lagay ko, Admar, wala na, no? Sapat na yung mga batas na pinapairal natin ngayon. Siguro ang nagiging problema kung bakit tayo nagkakaroon ng mga road crashes na ganyan, yung non-adherence, no? Yung hindi mo pag-comply sa mga batas na to, no? Sinasabi nila, may two sides of the coin yan. Baka kulang din ng enforcement o baka yung pagpapanatili ng disiplina sa kalsada. Pero ang lagi naming sinasabi sa ating mga motorista, sa ating mga road users, ang mga batas na ito ay ipinanukala at ipinasa para hindi po kayo i-penalize o iparusahan. Ito po ay para sundin natin, para sa kaligtasan nating lahat sa kalsada. Kasi nagkakaroon po tayo ng different mindset na ang kala nila itong mga batas na to ay pagpapahirap sa mga motorista. Kaya nga po lagi ito yung magtataas tayo ng penalties. Ano? Lagi nila sinasabi, ano yan, anti-poor yan, anti-poor. Pero actually, tinataas natin yung penalties as a deterrence. Nasundin nyo. Kasi pag hindi nyo susundin, malaking penalty. But then again, sometimes yung penalty, it doesn't enough eh. Para i-deter sila from doing yung unsafe behavior sa kalsada. Katulad nung bus lane natin, sinasabi na natin, simula sa 500, 1,000, naging 2,000. Ngayon, 5,000, 20,000 na pag tumakbo ka. Ngayon makikita nyo, meron pa rin gumagawa niya. So, sometimes yung penalty mismo, hindi mo na alam kung sapat ba ito o kailangan pa natin taasan. Opo. Colonel, yung common po ba na mga rason sa mga disgrasya, always ba hanggang sa kasalukuyan yun pa rin yung kanilang parang dahilan kung bakit nagkakaroon ng disgrasya at kayang-kaya itong maagapan, magkakaroon ng prevention, lalo na kung magkakaroon pa ng paghihigpit doon sa pagbibigay po ng mga lisensya sa mga gustong magmaneho? Tama yun, Admar. No? Ang nakakalungkot na kasi, gusto natin makakuha ng lisensya. Gagawin natin lahat para makakuha ng lisensya. Susunod tayo sa batas and all that. Once na nakuha na natin yung lisensya, iba na yung nagiging attitude eh. Parang it's a permit to do whatever you want on the road. Mali po eh. Binibigyan po tayo ng lisensya to test our competence. Ibig sabihin po masaka. So, karamihan po ng mga drivers natin, alam naman po nila yung batas. Pati yung mga sinaseminar namin, mga drivers sa driver seminar namin, pag tinanong mo, alam naman nila yung batas eh. Maaring nakakalimutan, pero kadalasan po talaga, sinusuway lang. Kakalungkot na po minsan. Katulad, tatanungin mo sila, hindi mo ba nakita yung red light? Bakit tumuloy ka pa? Sa nakita po yung red light. Bakit ka pa tumuloy? Ikaw ang hindi ko nakita. No? So, parang nagiging optional sa kanila ang pagsunod sa batas. Depende kung may enforcer ba, may manghuhuli ba, meron bang NCAP dyan, yung non-contact apprehension. So, mali po yung yung mindset na gano'n. Yung mga batas na to, ipinasa para sa ating kaligtasan na dapat po nating sundin para sa kapakanan natin at kapakanan ng ibang road users. Opo. Dito naman po sa sistema, halimbawa po dito sa mga public utility buses po, naalala ko noon, Colonel, dito sa Metro Manila, talagang
laging nagpapaharurot yung mga bus, no, yung wala pang bus Yes. lane, nag-uunahan po sa mga pasahero kasi nga meron silang commission din. The more na marami silang maisasakay, ma-meet nila yung quota, meron silang mga incentives. Kaya grabe sila Opo. kung patakbo ng mga sasakyan nila. Nakikita nyo rin po ba na dapat magkaroon na rin ng pagbabagong ganito? Though, parang, di ba, in-emphasize, nagkaroon ng kautusan dati na gawing regular na yung kanilang pagsasahod. Pero hindi mo may iwasan internally doon sa mga bus company, hihimukin pa rin nila yung kanilang mga bus driver. Yes, regular. Pero pag meron kayong ganito, makukuha nyo pa rin yung mga ganitong bilang ng mga pasahero, meron pa rin kayong mga incentive. Kaya hindi maiwasan na talagang magpapaharurot talaga ng husto yung mga ibang tsoper. Yan ang nakakalungkot, ano? Because we're compromising safety for profit, no? Kung ganyan po talaga ang ginagawa ng mga bus companies natin, it's just a matter of time, no? Mas marami pa tayong makikita aksidente sa kalsada. Yun nga, like what I've said, ano? Kayo na po nagsabi, may batas na po yan dati. Napag-usapan na po yan dati. Umuo na po yan dati, mga yan. Tapos ngayon, ginagawa pa rin nila ulit. Bakit? For profit. Hindi po nila naiisip na yung paggawa nila ng ganyan, na pagbibigay ng incentive, pagpapaharurot ng mga drivers nila, it could lead to accidents. Ano? Ang problema rin kasi minsan, alam niyo po, Sir Admiral, Sir, yung kabatay sa kalsada, ang tingin lang natin bilang. O 3 namatay, 10 namatay, di ba? O injured. Umiro lang po eh. Pero para sa kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, o kapamilya ng mga isawi na yun, may mukha yun at saka may pangalan. Doon po talaga tayo nasasaktan. Pag dumating po yung punto na kakilala natin, no, at mahal natin sa buhay yung nasawi, yan po talaga ang nakakalungkot dyan. Pero hanggat numero lang yan, hindi po natin napapansin. Ngayon, nakikita po natin na sunod-sunod yung mga aksidente. Ultimo mga bata po nadadamay na. Hindi na po kaaya-aya, no, yung nangyayari na yan, kasi we need to take road safety seriously, no. Lahat po tayo, every ride, every drive is a responsibility. Kailangan po natin gawing gampanan yung responsibilidad na yan, not only for our safety but other road user safety. Opo. Colonel, meron po ba kayong alam na pag-aaral kung gaano lang ba talaga kahaba ang dapat na trabaho ng isang, halimbawa, sa mga na-assign sa mga long drive, like kagaya sa mga provincial, yung kanilang mga trip. Meron po ba na certain, ganito lang dapat yung oras na ikaw ay nagmamaneho, pag sumobra na, ang tendency niyan, yun nga, puyat at kung ano-ano pang mga posibleng mga masamang mangyari. Meron po bang ganyan or parang standard SOP? Alam niyo po, nung nag-schooling ako sa Amerika, tuwing mag-leave po kami ng weekend, no, may safety briefing po kami. Ang sinasabi po sa amin, you do not drive more than 500 miles and you take a rest in between every 4 hours. Mandatory rest po yun. No, kaya makikita niyo po sa mga freeway nila, may mga rest stops, no. Well, sa kanila, yung 500 miles, malayo na po yun, ano? Dahil wala naman po traffic at saka nasa freeway ka. Eh dito sa Pilipinas, iba rin naman po yung yung traffic situations natin. So it might also differ. Kasi it's more stressful kung may traffic, ano? So you might take rest more often than that kind of standard. Sa Pilipinas po, I haven't read or haven't heard, haven't seen any standard as far as yung number of miles of driving and what are the mandatory stops, no, the rest stops that you need to take. Wala pa ho ako nakikita. Maybe I need to search more, pero sa tagal ko sa enforcement, wala pa ho ako nakikitang ganyan. So yung standard na pinafollow, the one that I saw was in the US. But then again, it differs, no? It differs upon the situation. Katulad sa Amerika, malamig. Dito mainit. So it adds up to the stress. So baka mas kailangan mo mag-rest more often compared to them. Magaganda yung daan nila, maluluwag. Yung freeway nila, mas mabilis ka nakakatakbo. Dito, it's different. So we might adjust also. And I think people from the academy
might come up with something like a standard, pero pwede naman po pag-aralan yan. Depende sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Colonel, good evening. Si MJ po ito. Sir, bilang Yes, MJ. isa po kayo sa motorcycle enthusiast, anong komento mo dito sa mga nagba-viral na mga mainit ang ulo na nagmomotor? Yung isa pa, vlogger, babae pa. Ewan ko po, no, talaga yung may iba tayong mga kababayan, pag nakasampa sa motor, nag-iiba ang ugali. No? Parang sinasaliban parang parang may sapi. Oo, parang ano po, no, parang gusto nila sila ang priority, sila mauna. Ordinarily, sa everyday commute, makikita mo yan na talagang singit dito, singit doon, bubusinahan ka pag medyo maiipit sila, bubusinahan ka kasi kailangan nila mauna sa'yo. Yung parang ganong na attitude. I think, I do not know, kailangan siguro natin mag-retraining when it comes to yung being patient on the road. At saka paano ba magbigay ng kortesiya. Yun ang nawawala, MJ, yung kortesiya. Yung parang ang feeling mo, hindi, priority ako, motor ako di ba? And yan, ganyan. Because of that, parang ina-assert mo yung right na yan o yung entitlement na yan, dyan tayo nagkakaroon ng problema. Just like what happened to Zambales. Nagigit-git ako, naiipit ako. It becomes personal Nagiging personal Hindi naman umiiwas lang sa lubak yung tao Hindi ka naman niya ginigit-git, hindi niya naman intention na git-giting ka. Umiiwas lang siya, just that, nandun ka rin. Di ba? Nagiging personal lahat ng mga bagay sa kalsada. That's also one cause of road rage. Kaya yung iba, bumababa, nag-aaway, nagsusuntukan. Ang sama nito, nagkakabarilan pa yung iba. Yun ang problema natin. Just like in Buso-Buso, hindi naman sa tinamaan. Maaring nag-a-apply yung nasa Fortuner na nagitgit lang siya ng kote, ginigit-git ako. And what did they do? Hinarangan nila yung Fortuner along the way. And then nagsuntukan, and then nagkabarilan. Meron ngayon isang patay. Yun ang nakakalungkot. Yung nadadala tayo ng init ng ulo, yung bugso ng damdamin, hindi tayo nakakapag-isip ng malinaw. Yun ang nagiging aksidente. Buti nga sa Zambales, wala yun nga, dirty finger lang, nagkamurahan lang. Pero buti na lang, walang nasaktan. Pero it could have been worse kung wala mas malamig na ulo doon. Yung mga kasama niyang dalawang lalaki na nagsasabi, pasensya na po. Sir, meron akong nabasang argumento sa social media kanina. Sabi doon, nabasa ko na usually daw, nagkakaroon ng sense of entitlement yung mga may-ari ng big bike. Totoo ba yun, sir? Bilang kayo rin po ay may big bike, dala-dala po niyo sa lansangan. Nagtuturo po kayo ng road safety. Opo. Hindi. There's no such thing as entitlement. Ako nga, kung gusto ko lang mag-big bike, pag linggo o kaya holiday, yung maluwag ang kalsada, parang wala kang kaagaw di ba? Kasi big bike, high displacement, gusto mo, ma-reach mo yung speed limit. Di ba? Kasi yun yung gusto ma-test mo yung big bike mo, yung capacity niya di ba? Pero kung gagamit ka ng big bike na traffic tapos gusto mo ikaw pa yung mauna pagbigyan ka, ibang usapan yon di ba? So, there's no such thing as entitlement porket naka-big bike ka. No, pare-pareho lang tayo sa kalsada. Pare-pareho lang tayo sa kalsada. Yun po ang dapat isipin ng bawat isa sa atin. Now we need to share the road. Hindi lang po sa atin yan. Marami rin po ibang kasama natin sa kalsada na gustong gumamit yan, na gusto maglakbay ng matiwasay. We do not need to make attention out of ordinary driving. Sir, anong masasabi mo dito sa mga, ito pang sikat na term kamote riders, lalo sa EDSA at mga major thoroughfares. Yan po kadalasan ang pinag-iinit ng ulo ng mga car owners. Yun nga po sinasabi namin yung kamote riders kaya maraming umiinit, naging stressful yung yung aggressive yung stress driving natin will become aggressive driving, will become angry driving. Yun na po yung road rage ang po talaga it will boil down to courtesy. Kailangan po talaga natin pag-aralan isa puso, isa isip yung road courtesy na magbigayan tayo, na sundin natin yung rules of the road kung tinatawag. Hindi yung porket makakasingit ka, sisingit ka. Hindi porket maliit ka, papaunahin ka.
magbigay po tayo ng road courtesies about kasi yun po nawawala kadalasan yan po rin ang sanhi ng ng away no ang away and besides kaya nga po nabrabrand na kamote minsan kasi parang ang nila hindi motorcycle rider ako, I can do anything, no. Just like yung kanina nagmamaneho ako pa uwi ng bahay, bigla akong inabutan ng ulan, makikita mo yung mga motorcycle riders nandun sa ilalim ng footbridge, sumisilong sila doon. Ino-occupy nila mga one lane na nawawala. No? Hindi nila alam na okay, pagbigyan kayo dahil umuulan, no, mababasa kayo, kawawa naman kayo. But then again, you're also putting yourself in danger. Kaya ang problema, you're putting yourself in danger. Pag nasagasaan po kayo, kawawa yung mga kasagasa sa inyo kasi wala namang intention na masagasaan. Pag nakapatay yan o naka-injure yan, like imprudence resulting to homicide or serious injuries, kawawa naman siya. Hindi niya naman intention, just that nandun kayo na hindi naman kayo dapat nandun. Yun ang sinasabi namin. Kaya ang lagi namin panawagan, road safety is a shared responsibility. Responsibilidad ng lahat. Hindi lang ng mga four wheels para sa two wheels. Hindi. Meron din responsibilidad at two wheels para sa four wheels and vice versa. Kailangan po nating gampanan yung responsibilidad na yun dahil gumagamit tayo ng kalsada. Opo. Colonel, possible pa po ba, si Admiral Prieto ulit, possible pa po ba na magkaroon tayo ng talagang sariling linya lang talaga sa mga motorsiklo? Kung kakayanin sana ng kalsada natin, pero makikita niyo naman kung gaano nakasikip yung kalsada natin. And I do not know if providing motorcycle lane will also favor them, Kasi sinubukan na po namin yan. Nagkaroon na po kami ng public consultation dyan. Sinasabi namin, we cannot give you a line na dediretso doon sa underpass at aakyat sa flyover. If we will give you a motorcycle lane, nandun tayo halos katabi ng bike lane, which is aligned doon sa service roads natin. Alam niyo naman po, yung mga kababayan natin, yung halos karamihan ng mga nagbomotor sa EDSA, they use it for business, delivery, MC taxi. So, kailangan nila pong maihatid yung pasahero nila o yung kargamento nila as soon as possible. Kung dadaan ka sa service road, may stoplight, madidelay ka. Kaya ayaw rin naman nila. So, ang inaan na lang namin, parang self-regulation. Ride right if you need to ride underneath the tunnel, ride right, sa flyover, ride right. Kasi kadalasan yung mga motorsiklo pupunta pa doon sa leftmost side, yung overtaking lane. Ang katabi nun, bus lane. Minsan they find themselves inside the bus lane already while overtaking. Kaya po sila nahuhuli, no? Mas maganda siguro kung makikita mo, madisiplina natin, just like in other countries, even though there's no motorcycle lane, yung mga motorcycles, motorcycle riders, they discipline themselves to ride right always on the road. Nasa pinakakanan sila. Kung madisiplina natin yung mga riders natin na gano'n, why not? Di ba? Yung hindi all over the place na pasingit-singit. Mas maganda sanang tingnan. Opo, nabanggit nyo na sa ibang bansa yung mga best practices. Meron po bang mga magandang gayahin ng ating bansa na parang akma dito sa sitwasyon natin na present sa ibang bansa na, pwede itong pag-aralan, pwede itong ma-apply dito sa Pilipinas? Unang-una sa ibang bansa, I made a study, a position paper one time when I was taking my master's about motorcycle lanes. In other countries, they have their exclusive motorcycle lane. Pero hindi ito sa highway. It doesn't mix with other vehicles. No? Yung motorcycle lane po nila, it passes through different routes. No? I don't know if we have that kind of infrastructure for motorcycles alone. Pupunta ka ng EDSA, hindi ka dadaan ng EDSA, meron kang papunta ka ng south, going to Makati, coming from north, sa Monumento, no? Meron kang motorcycle lane, pero it is not on EDSA or it's not on C5, it's on different routes. So exclusive sa inyo. We could make a study about it kung saan natin pwedeng padaanin. Pero minsan kasi ang feeling ng mga riders pag gagawin natin yon, bibigyan natin sila ng exclusive lane pero sa ibang daan, ang feeling nila na di-discriminate sila. Bakit hindi ako pwedeng gumamit ng EDSA?
Di ba nga, meron pa ho nagpapanukala na dapat lahat ang mga motorsiklo pwede rin sa expressway, no matter what kind of displacement yan, maliit o malaki. Basta't motor pwede sa expressway. Hindi naman po pwede. Dahil mabibilis po yung nasa freeway. At saka, yun nga, pag mabibilis yung takbo ng sakyan, napakaliit ng profile natin. Hirap natin makita. Hindi tayo makapagsabayan doon sa speed nila, baka mamaya masagi tayo. Aksidente ang kinakaharap natin. So, ang maganda sana, yun nga, we need more brains to think about kung paano natin gagawin ng paraan yan. We can only do sa MMDA. We have simulators, we tell them this is what we'll have. Pero kung meron mga pagpanukala ng a separate route for them, why not? Diba? Na they will not be ang disenfranchised, yung parang hindi sila maagrabyado. Why not? Diba? Pwede rin naman siguro. Iba-iba kasi yung best practices sa ibang bansa. Katulad sa Vietnam, ang daming motor, no? Pero makikita mo pag nagda-drive kayo sa road, yung mga motorsiklo, nasa kanan lang sila palagi, no? Even doon sa mga intersections sila, makikita mo yung intersections sila, pag nag-go na, ang gulo rin eh. Pero hindi na, bihira yung aksidente, no? Hindi ko masabi, ikumpara natin aksidente nila sa aksidente natin. Pero nakakatakot din, no? Pero wala naman nagkakabungguan. Sana ganoon na lang sa atin. Pero dito, umaabot na tayo sa sagian, umaabot na tayo sa away, umaabot na tayo sa road rage. Minsan, umaabot pa tayo sa patayan. Yun ang nakakalungkot. Opo, siguro bilang panghuli na lang, Colonel, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, mga motorista at mga pasahero dahil parang nagiging parang halos araw-araw na lang tayo nakakabalita nitong mga trahedya or aksidente po sa kalsada. Actually, in my own personal way, using my own Facebook, I share this yung mga accidents na to, yung mga road rage na to, not to criticize an individual or another party, pero to show them that this could happen to you, and this is what you need to do. Awareness ang kailangan natin. Awareness. Kasi wag natin sabihin na isolated case to na hindi mangyayari sa atin. It could happen to us, and we need to know what to do. Ang paalala ko na lang, let cooler heads always prevail. We need to learn how to let go para hindi tayo ma-involve sa road rage. At lagi nating iisipin na pag tayo nagmamaneho, pag tayo nagmomotor, malaking responsibilidad yan. Gampanan po natin yung responsibilidad na yan. Because kung papabayaan po natin, susuwayin natin yung batas trapiko, dalawa lang ang maaring mangyari. Ikaw ang maka-aksidente or ikaw ma-aksidente. In both cases, talo po tayo. Kaya sa ating mga kababayan, lagi po natin tatandaan, road safety is a shared responsibility. Maraming salamat po, Colonel, sa inyong oras at panahon sa ulitin po. Ingat po kayo. Maraming salamat, Admar, MJ. Mabuhay kayo. Maraming salamat. Si Ginong Edison Bong Nebriha, ang isang road safety advocate at Traffic Education Division Chief po ng MMDA.